So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman tayo between sa mga mabebenta or budget meal ngayon na iPhones na pwede natin mabili sa GH. So iPhone XR versus the iPhone X. Ano kaya magandang i-purchase sa dalawang smartphone na to, lalo na hindi po sila nagkakalayo na ng price sa Green Hills? Tara mga ka-J-Vlog, check. So ayan mga ka-J-Vlog, ngayon 2025, fresh start tayo sa lahat ng review units ng iPhone and even phone comparisons dahil bumagsak na po lahat ng presyo ng iPhone sa Green Hills. So sobrang bagsak presyo sila, lalo na ngayon dito sa ating recommended shop or ang ating trusted shop sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadgets. So Stall XA07 po sila ngayon January 2025. At kung interested kayo bumili ng mga products sa CMB Gadgets, nasa description box po yung link ng Facebook page ni Ate Mayet. I-click nyo na yan. Sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog yung video, bibigyan pa kayo matik na 500 pesos cash discount ng shop na yan. So, yun. Again, restock lang si Ate Mayet din. Napakadami niya ngayon stock ng iPhone 11, XR, and even iPhone X. Yung iPhone X kay Ate Mayet, 256 na lang available, which is yan na rin talaga yung the best option to go when it comes sa iPhone X. Dahil yung iPhone X na 64GB is, wala silang available. Hindi na sila kumuha niyan kasi parang konti lang ang nag-purchase ng 64 kasi sobrang baba na nga ng storage niyan. Again, pag sa iPhone X kasi is wala pong nirelease na 128GB ang iPhone or Apple when it comes sa iPhone X. So 64 jump to 256 agad sila. Kaya maraming nagre-ref ngayon ang binibili ang 256 compare sa 64GB. Kasi 64GB going 2025 is very low na yung storage na yan. Pero depende pa rin sa consumer. Meron pa rin mga consumers na gumagamit ng 64GB. Depende na lang of course again sa paggamit nyo. Kung casual things lang naman, Facebook, social media, Netflix, hindi naman kayo gano'n nagmumultimedia when it comes sa mga photos, videos, 64GB is I think pwede pa naman. Kasi pwede nyo pa naman expand ang storage ng 64GB via iCloud. iCloud, magsusubscribe lang po kayo ng 50 pesos per month for additional 50GB of internal storage, diba? Cut of storage. Pero yon again, yung 256 kay Ate Mayet is nasa 10,000 pesos na lang po. So, sobrang mura. 256 na po yan. And iPhone X na-release yan noong year 2017. Maaga rin siyang nawala sa OS update dahil hanggang iOS 16 na lang po itong smartphone na to, which is today is very usable ang iOS 16. Na-update pa yung mga applications dito. So, pwede pa tayo dito mag-ML, COD. Dahil lahat po, again, ng mga apps or games ay supported pa rin ng iOS 16. Hanggang iOS 15 pa naman ang supported ng mga apps or games ngayon. Kaya very usable pa rin ang iPhone X ngayong going 2025. Tapos, iPhone XR, pag-usapan natin, ang iPhone XR na-release yan noong year 2018. At meron siyang presyo ngayon sa Green Hills, yung 64GB is nasa 9 to 10,000 pesos. So, yung 64GB ng iPhone XR ay ka-price po ng iPhone X na 256GB. Tapos, yung 128 ng iPhone XR isa sa 11,000 pesos. Mag-range tayo. 10 to 11. Tapos, yung iPhone XR na 256 is sa 12 to 13,000 pesos. So, kung makikita nyo, kung i-compare mo yung 256 both ng XR and iPhone X is nasa 3,000 pesos lang yung kanilang price difference. Napakaliit lang. Kaya dito sa ating phone comparison, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba ang perfect na bilhin. Mag-iPhone XR ba kayo or iPhone X? Dahil matik, dahil nalaman na ni iba na mura na lang yung iPhone X, marami pa rin nagde-decide ano ba ang magandang bilhin. Mag-iPhone X ba sila or iPhone XR? Kasi matik sa iPhone X is meron din siyang mga advantages na hindi natin makikita sa iPhone XR. Kasi po, ang iPhone X ang top-of-the-line variant ng year 2017 model ng mga iPhones. Kasi ito po ang first ever full-screen display ng Apple. Super expensive yan before nung year 2017. Na-release yan nung nasa around 60,000 pesos pa ang kanyang SRP. Ganyan yung kamahal ang iPhone X. Sobrang pinapangarap ko rin ng iPhone X before. I think ang smartphone ko nun is nasa Samsung pa ako. Nasa side pa ako ni Samsung yan eh. Ayoko pa talaga mag-iPhone nun. Parang nagsawa ko sa iPhone nung sa iPhone 6 kasi parang OA na nung design nila eh. Parang paulit-ulit yung design. Nung nag-redesign sila sa iPhone X na full screen, parang bumabalik yung loob ko nun. Kaya nung year 2018, nag-decide ako mag-iPhone XS Max. Kaya yon
bumalik loob ko sa iPhone nung gumanda na lalo yung camera nila, yung performance ng video nila. Doon ko talaga napansin nung nagte-take ako ng video sa XS Max ko and sa Samsung Galaxy Note 9 nata phone ko noon or Note 8, sobrang ganda nung video camera ng iPhone XS Max compare sa top of the line variant ng Samsung before. Kaya yon, kung bibili kayo ng iPhone ay gagamitin nyo for video camera, magandang decision na mga ka-J-Vlog kasi sobrang ganda ng mga video camera ng iPhones today. Compare for me sa mga Androids. Even yung mga ibang Android support ng 8K video res, kahit na 4K video res lang Apple, parang napapansin ko mas maganda talagang video camera ng iPhone mga ka-J-Vlog. So dito sa ating phone comparison, titingnan natin kung ano bang masulit. Makakamura kayo sa iPhone 10 or go na kayo sa iPhone XR. Next mga ka-J-Vlog, dito tayo sa kanilang difference sa isa't isa or advantages. Unang-una sa display. Sa display, matic clear winner dito ang iPhone 10. Mas older unit. Again, sinabi ko sa inyo, ito po yung top of the line nung year 2017 model. Tapos sa 2018 model, base model kasi ang iPhone XR. So, when it comes sa display, clear winner ang iPhone 10 dahil meron siyang Super Retina XDR OLED display, 5.8 inches, smaller pero OLED, kaya napaganda nung display quality ng iPhone 10. Compare sa iPhone XR, bigger screen, IPS LCD display or liquid retina IPS LCD display. So, syempre, mas vibrant, mas maganda color accuracy ng iPhone 10 compare sa iPhone XR. So, screen size, panalo ang iPhone 10, I think ngayon 2024, ayan na rin talaga yung pinakamaliit na screen size na pwede nyo ma-purchase sa iPhones, diba? So, kung gusto nyo ng much smaller, dun kayo sa mga older variant, itong iPhone 10 is very compact, napakaliit, ang ganda ng form factor niya, okay for one-handed operation, or okay siya for secondary smartphone sa mga ibang consumers na meron ng mga Pro Maxes. Pero kung primary smartphone naman ng iPhone 10, pwede pa naman mga J-Vlog. Again, when buying these two smartphone, always expect nyo yung mga battery nila is sobrang na mabilis malobat. Depende na lang of course sa condition ng battery na bibili nyo. Kung yan pa yung mga original battery, there's a possibility na 80 plus na mga battery health yan and even 70 plus battery health. Again, ang recommended na palitan na ang battery ng inyong smartphone is sa 70% pababa. Depende na lang din kung sa consumer talagang nagloloko na yung battery niya. Kasi may mga ganong instance, di ba? Na grounded, ganyan. For example, mabilis malobat, namamatay-matay, naglalag na, at mabilis mag-overheat. Yun yung sign na palitin na yung battery. So, sa iPhone 10 and iPhone XR, yun nga, maliit lang mga battery capacity nila. Expect nyo na mabilis sila malobat compare nung na-release sila sa market. Kasi mga ka-J-Vlog, syempre, every year, meron tayong OS update. Yung OS update ay may mga additional features na nagre-require ng battery consumption. Kaya minsan yung mga battery mismo ng mga original iPhones na yan ay hindi na nakakaya yung performance ng mga OS update features kasi ang lalaki na kumain ng battery, di ba? So, expect nyo, kaya yun, always manage expectation when buying an iPhone 10 and iPhone XR. Mabilit lang po yung kanilang battery capacity pero hindi naman matik na isang oras, 2 hours lang yung tatagal. Hindi. Mga isang araw rin naman, depende na lang din sa paggamit. Kung primary smartphone nyo to, there's a possibility na 2 times kayo magcha-charge, depende again sa paggamit. Pero gaming, matic, few hours lang tatagal ng dalawang smartphones na to. Next, sa chipset. Sa chipset is Apple A11 versus Apple A12 Bionic chip. So nakakatuwa kahit na base model ng iPhone nung year 2018, yung XR is upgraded din yung chipset niya. Yung chipset ng iPhone XR ay makikita rin natin sa XS Max na top of the line variant ng iPhone na yon. So, syempre, mas powerful ang Apple A12 compare sa Apple A11 chip na makikita natin sa iPhone 10. So, chipset, advantage yan ng iPhone XR. Next, sa camera. Camera clear winner dito ang iPhone 10. Dahil dual rear camera system itong smartphone na to, ang secondary system niya is the telephoto lens na wala tayong makikita dyan sa iPhone XR dahil single rear camera system po ito. So, yung dual rear camera system sa 2018 model ng iPhone ay makikita natin sa XS and XS Max, which is yan po yung upgraded version ng iPhone 10. So, kino-compare natin dito yung mga base model para meron kayong idea na ngayon kasing 2025 sobrang lapit lang po ng presyo ng dalawang smartphones na to. So, camera side, mas maganda po ang mo-offer ng iPhone 10
kahit na po mas mura siya ngayon. When it comes sa design, pareho lang naman sila na glossy glass. Syempre, mas bigger form factor ang iPhone XR compared sa smaller form factor ng iPhone X. So yun mga ka-J-Vlog yung ating advantages sila sa isa't isa. So hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes sa iPhone X and iPhone XR ngayon 2025.